Vivo! Gandang gabi, Bi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping selos. Alam nyo, ang selos ay isa sa napakaraming hamon na pinagdadaanan ng mga relasyon, di ba? Na hindi naman talaga maiiwasan at hindi mawawala. Lalo na kapag yung jowa mo, alam mong pinanganak ng may katabi na bote ng toyo. Charot. Alam nyo mga yes friend, no? For sure marami sa inyo ang nakaka-relate sa ganitong usapan. Ang usapang selos. Lahat naman siguro tayo, no, meron na karanasan sa ganitong larangan, no. Minsan sa buhay natin, aminin nyo, lahat tayo, 'di ba, naramdaman ang pagkaselos. Hindi man romantically, no, pero minsan selos sa kapatid, selos sa kapitbahay, selos sa kung sino-sino, 'di ba? Sinusugarcoat natin yung salitang inggit. Hindi ka selosa, hindi ka seloso, isa kang inggitero. At magkaiba po yun. Alam niyo mga yes friend, ang masasabi ko lang sa ganitong usapan, ang top secret lang naman para tumigil sa pagkautik yung partner mo, no, ay ang i-level up ang iyong responsibility na i-assure siya, 'di ba, na kailangang maintindihan mo rin at intindihin mo siya yung nararamdaman niya, di ba? Huwag mo i-invalidate. Huwag mong sabihin na, ano ba yan? Selos ka ng selos, para kang tanga. Huwag ganon, di ba? Kasi nararamdaman niya yan for sure. Kasi, yun yung nafe-feel niya. And that is valid. Di ba? Wala naman sigurong panghuhugutan yan kung wala lang, di ba? Kung trip-trip lang niya. Gets mo, 'di ba? Dapat gets mo yung nararamdaman niya at sabihin mo yung totoo na wala siyang dapat na ipangamba. Ayan na, sabi ko, sabihin mo yung totoo. Yung totoo, ha? Baka naman nagsisinungaling ka kasi kaya nagsiselos lagi yung jowa mo. Kasi nga sabi nga nila, 'di ba, an overthinker deserves a good communicator. Ang taong laging nauutik, kakaisip ay kailangan magkaroon ng kapartner na magaling magpaliwanag at mahaba ang pasensya. Ganon. Tinagalog ko na 'yun para maintindihan mo, ha. Ewan ko na lang talaga. Pero minsan kasi, no, aminin nyo, yung iba dyan, yung salitang assurance or yung konsepto ng assurance ay masyadong tinitake for granted. 'Di ba? Ginagawang palusot. Ginagawa na yung escape ng mga manloloko sa panahon ngayon. Sasabihin, wala lang yun. Kaibigan ko lang yun, kaopisina ko lang yun. Ano ka ba? Talaga namang kailangan namin mag-interact kasi nga magkatrabaho kami. May jowa din yun. Malambing lang talaga yun. Ganun lang talaga siya sa lahat. Ganun sa lahat, pero bakit ganun? Ikaw lang ang laging kachat. Oy! Issue! Issue sa opisina, 'di ba? Ganun daw sa lahat, pero siya ang laging kasamang magkape. Uy! Ganun daw sa lahat, pero bakit mo dinidelete ang inyong chat? 'Di ba? Kung wala kang tinatagong masama, wala kang tinatagong lihim diyan sa partner mo, bakit mo dinidelete yung conversation ninyo ng pinagseselosan niya? Especially kapag hindi niya pa nakikita or hindi niya pa nababasa yung mga pinag-usapan ninyo. 'Di ba? Pwede mo lang i-delete yan once nakita na niya na talaga namang wala kang interest, 'di ba? Wala kayong pinag-uusapang iba na as if magjowa kayo or kaya naglalandian kayo, 'di ba? Edi go, pabasa mo sa kanya kung wala naman talagang mali siya, tapos i-delete mo na. Pero yung naunahan mo pa na i-delete yung message bago niya pa mabasa, ay, something fishy. Naaamoy ko ang away na isang linggo. Diba? Kaya huwag mo nang gamiting palusot na wala yun. Sige na to, ganyan lang yan. Kung wala yun, bakit borado yung conversation ninyo? Ano yun?
Lambingan as a friend? Ay, hindi kami ganun maglambingan ng mga BFF ko. Paalala ko lang sa'yo. Sasabihin mo pa, kasama ko lang lagi magkape kasi coffee lover yun eh. Kape-kape as a friend? Gusto mo wala ng coffee? Di sana ako na lang yung niyaya mo sa kahit anong lamay. Kahit sinong namatay puntahan natin. Maraming kape doon. Diba? Kaya ikaw kung alam mong naghihinala na yung partner mo, nagdududa na siya sa'yo, galingan mong magtago lalo. Hindi, joke lang. Hindi, mali. Hindi, kung naghihinala na yung partner mo, kung ramdam mong nagdududa na siya, nag-iisip-isip na siya, hindi na siya mapanatag, hindi na siya komportable, hindi na makatulog sa gabi, lahat ng yan, di ba? Alam mo, wag mong baliwalain yun. Hindi lang basta naghihinala yan. At the same time, for sure, nasasaktan yan. Especially kapag wala siyang makuhang maayos na sagot, especially kapag hindi mo siya napapaliwanagan ng maayos, especially kapag hindi mo sinasabi sa kanya yung totoo, nasasaktan yan. Hindi na lang yan basta selos. And to tell you, it could affect your relationship. Maaaring malamig siya sa'yo, maaaring mawala yung tiwala niya sa'yo. Maraming possibilities yung maaaring mangyari kapag hindi mo sinetel yung pagseselos niya ang partner mo. Ano bang uunahin mo? Di ba yung mararamdaman ng kaopisina mo or mararamdaman ng jowa mo? Pili ka. So, ibigay mo na sa kanya yung peace of mind. Ibigay mo na sa kanya ang kapayapaan, di ba? Kapag payapa siya, payapa kayong dalawa. May peace of mind kayong parehas. Wala kayong pinag-aawayan, walang ibang taong involved. Kasi di ba ang pangit naman nung ganun, di ba? Dalawa lang kayo sa relasyon. Tapos may ibang taong nagiging dahilan ng pag-aaway ninyo. So hindi siya maganda, hindi siya nakaka-healthy, hindi siya nakaka-flex sa IG. Di ba? Na may ibang dahilan kung bakit kayo laging nagrarambulan, nagsisigawan, nag-aaway, nagtatalo, which is hindi talaga maganda tignan. Kaya isettle mo na yan, ha? Again, isettle mo na yan. Hindi yung isisettle mo nga, hihiwalay mo naman yung jowa mo para tuloy ka na makipaglandian dyan sa pinagseselosan niya. Ha? Hindi ganun yung sinasabi kong settlement. Mali ka na naman ang iniisip, mali ka na naman ang pagkakaintindi, tapos sa akin mo na naman isisisi. Sabihin mo, sabi ni Biboy, isettle ko daw eh. Di iniwan ko yung nagsiselos, tapos dun ako sa pinagsiselosan niya. Ay, buang. Diba? Dumistansya ka na kahit papaano. Kahit papaano, iwas-iwasan mo na makipag-mingle. Kahit papaano, bawas-bawasan mo na yung pakikipag-interact. Lalo na kung hindi naman kinakailangan. Lalo na kung hindi naman work-related. Diba? Kasi kung sinasabi mong friend lang yan, well, to tell you, maraming ibang pwedeng kaibigan dyan. At yung kaibigan mo na tinuturing na yan, yan yung dahilan kung bakit yung partner mo laging nasasaktan. It's gonna be hard for you to adjust. Of course, you are kind, you are friendly, diba? You are respectful. Pero sana i-apply mo rin yan para doon sa mararamdaman ng partner mo. You have to be kind to your partner. You have to be respectful to your partner. Kasi number 1, partner mo yan. At dapat top priority mo yung mararamdaman niya. Yun yung kailangan mo i-consider na unang-una. Hindi yung mararamdaman ng kaopisina mo or ng pinagsesalosan niya. Sasabihin mo, ay baka naman magtampo yun kapag hindi ko na pinansin o baka pag in-unfriend ko yun o kaya pag binlock ko yun, biglang sumama ang loob sa akin. Eh di magsama na kayong dalawa. Kayong dalawa ang sumama ang loob sa akin. Diba? Distansya. Kung kaya ng more than distance, sige, layuan mo na totally, di ba? Iwasan mo yung taong pinagseselosan niya. Kung yun yung way para maging payapa kayong dalawa, kung yun yung way para maging harmonious lalo yung relationship niyo, please do so. At ikaw naman, Bibi, na seloso or selosa, kala mo makakaligtas ka, no? Pag-uusapan din kita, ha? Akala mo, gigirahan din kita. Papangaralan din kita. Akala mo, ligtas ka dito sa pinag-uusapan natin. Akala mo, ikaw yung bida. Hindi! Proud na proud ka pa, ha? Pinagyayabang mo pa dyan sa partner mo na siya yung laging mali. Hindi! Alam mo, paalala lang sa'yo, no?
Ang pagsiselos po ay normal na nararamdaman ng isang tao. Pero, kagaya ng ibang mindset natin, kagaya ng ibang behavior, inilulugar po ito. Bukod doon, dapat kapag magsiselos ka, meron kang pruweba. Meron kang pinanghahawakan. Diba hindi yung ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw dyan. May pinagseselosan kang isang tao. Sa panaginip mo lang naman pala nakita na yung jowa mo may ibang kasama. Tapos galit na galit ka na. Huy, panaginip lang yun, kalma, gumising ka. Diba? Yung mga simpleng bagay na, diba, ginagawa ng partner mo, binibig deal mo. Na, in the first place, lalo na kung wala namang ginawa yung partner mo, wala naman siyang record of cheating, wala naman siyang record of flirting with other people. Diba? Saan ang gagaling yan? Saan mo hinuhugot yan? Kasi kawawa naman siya, di ba? Lagi mo siyang pinaghihinalaan. Ang bait-bait kaya niyan. Kilala ko yung partner mo, alam mo mabuting tao yan, hindi kanyan lolokohin. Sa sobrang bait niyan, kanina nga may tinulungan niyang chicks na tumatawid doon sa pedestrian. Oo, ang bait niya nga tinulungan niyang itawid. Binuhat niya actually. Ganun siya kabait. Kaya wala kang dapat ipagselos. Ano ka ba? Ikaw naman. Nagiging mabuti lang naman yung tao. Diba? O eto seryosong usapan. Huwag tayong puro hinala. Bawat kibot, hindi ibig sabihin nun niloloko ka. Diba? Yung tipong kapag umutot siya tapos tatanungin mo, bakit ganun yung amoy ng utot mo, ha? Amoy babae, amoy Victoria's Secret. Ultimo utot, talaga ate, seryoso ka dyan, okay ka lang. O hindi naman kaya, bakit ganyan yung amoy ng, amoy matapang na pabango ng lalaki. Saan galing yan, ha? Bakit ganyan yung amoy niyan? Hindi ganyan yung pabango ko, saan mo nakuha yan? Yun pala, inabutan lang ng tester sa mall, diba? Galit na galit ka kaagad. Wala ka namang matibay na ebidensya, wala ka namang matatag na pruweba, tapos wala. Nag-aaway kayong dalawa. Tapos naghiwalay kayo, di very good. Dagdagan na naman ng mga singles sa mundo, kagaya ko, at least marami na kami, di ba? Sama-sama tayo. Ay nako, alam mo ikaw kung hindi mo babawasan yung pagiging selosa or seloso mo, ipagpapatuloy mo yan, if you're gonna keep it up, wow, nakaka-proud ka naman. I am telling you, yes, pren, malaki yung possibility na totohanin niya yung binibintang mo. Oh, lagot ka. Sige ka. Sige sa bintang. Totohanin niya yan. Although hindi ko ine-encourage yung mga laging pinagbibintangan, yung mga laging pinaghihinalaan. Hindi ko po kayo ine-encourage, don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na kapag lagi kayong pinaghihinalaan ng partner ninyo ay totohanin ninyo, gawin nyo talaga, 'di ba? Hindi ganoon 'yon. In fact, mali din po 'yon. Mali yung ginagawa ng partner mo, oo, na lagi kang pinaghihinalaan, pinagbibintangan. But mali din yung ganun yung gagawin mo, 'di ba? Na totohanin yung binibintang niya sa iyo. Di pinatunayan mo lalo na tama siya, 'di ba? Sira ulo ka rin eh. Pag-isip-isip mo na mali ka talaga, 'di ba? Bawas-bawas lang, tone down tayo sa pagsiselos. Let's enjoy the company of our jowa, 'di ba? Nasa tabi mo siya, payapang natutulog, hindi yung sasampalin mo bigla kasi nanaginip ka na may iba siyang kasama. 'Di ba? Wag ganon. Let's be fair din sa ating mga partner, no? Kung ikaw nasasaktan ka dahil nagsiselos ka, again, valid nga yan, no? Pero yung partner mo nasasaktan din yan for sure kasi pinagbibintangan mo siya at nawawalan ka ng tiwala sa kanya. So let's meet halfway. And that's okay, di ba? Na intindihin mo siya at intindihin ka niya. And ang sinasabi ko naman dito, hindi ko sinasabing huwag kang magselos at all. What I am telling you is at least tone down. Di ba? Bawas-bawasan mo kahit papaano. Kasi, yun nga, wala ka namang pruweba tapos pinaghihinalaan mo siya. Kawawa naman. Di ba? Remember, at the end of the day, you do not own that person. You do not have to be possessive and overprotective. May sariling utak yan, baby. Hayaan mo siyang madiscover kung paano gamitin yung utak na yan. Hayaan mo siyang mag-isip ng tama at mali. Kasi at the end of the day, oo, jowa mo siya, committed siya sa'yo, pero hindi mo siya kontrolado. It's up to him or it's up to her kung sisirain niya yung tiwala mo.
Kung pagseselosin ka niya, or she or he will keep you panatag. Anong English ng panatag? Hindi ko alam sorry. Tinagalan ko na lang kaya mukha ko tuloy akong konyo. And lastly, no, para sa inyo, di ba nakausap ko na yung taong pinagseselosan palagi, laging pinaghihinalaan. Nakausap ko na rin yung taong laging nagsiselos, di ba, yung mga selosa, seloso. O ngayon naman, lipat naman tayo doon sa mga yes friend natin na nagseselos pero wala namang kayo. Ay, sinasabi ko sa'yo, sa hinaba-haba ng mga sinabi ko ngayong gabi, ang mapapayo ko lang sa'yo, itulog mo na yan. Wala kang karapatan. Itigil mo yung pagdidelusyon mo na may karapatan kang magselos dyan sa crush mo kasi wala kang karapatan, wala kang titulo, wala kang pinanghahawakan, 'di ba? Selos here, selos there. Karapatan is where. O 'di ba? Nga. Kaya itigil mo na yan. Huwag na tayo magsayang ng laway dito, huwag na tayo magsayang ng oras. Wala kang karapatan, period. Pinamukha pa lalo. Yan yung masakit no? Yung nagsiselos ka tapos pag nakita mo silang magkasama, mapapasabi ka na lang, ay, shit, bagay nga sila. At dyan po na-imbento ang kantang Paubaya ni Moira de la Torre. Kainis. Wala naman yes friend kong Bibi. 3 oras na Bibi time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang Bibi mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Yes FM. Good night.